Nagmahal, nasaktan, namaril? Ganyan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang lalaki sa Quezon Province matapos barilin ng dati umanong karelasyon. Nakausap na ng pulisya ang kaanak ng suspect na patuloy na tinutugis. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil kitang-kita sa CCTV footage na ito, madaling natukoy ang naganap sa mga huling sandali ng buhay ni Jason Zuleta. Kausap niya noon ang isang lalaki. Maya-maya pa, pumesto ang kausap ni Zuleta sa kanyang likuran, bumunot ng baril at pinaputukan ang likod ng biktima. Nagulat ang tao sa harapan ng tindahan habang nagmamadaling lumabas ang namaril habang sumisigaw. Nang bumalik siya, hindi na niya dala ang baril. Ito po ay crime of passion. At since identified naman po yung suspect, siya po ay kakasuhan ng kasong murder. Wala namang kasalanan ng anak ko eh. Hindi na, ang sabi ay iniwan daw siya. Eh rin namang anak ko eh, siguro nakikita niyang masaya at siya'y nalulungkot. Yun. Kaya siguro ay ginawa niya ang ganyan. Nakausap na rin ng Lucena Police ang mga kaanak ng sospek. Kwento nila sa pulisya, labis umano ang nadamang kalungkutan ng sospek nang tapusin ng biktima ang kanilang relasyon. Marami na po tayong nakalap ng mga CCTV footage and at the same time, pinagpupuntahan na rin po natin yung mga bahay na posible niyang pagtaguan. Tuloy-tuloy din naman po ang ating manhunt operation. At large at pinaghahanap na ng Lucena Police ang sospek na hindi na nagpakita mula nang nangyari ang pamamaril. Gusto ko po ay siya ay sumuko para pagbayaran niya ang kanyang ginawa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May isa pang sumukong sospek sa hazing na ikinasawi ni Mark Kenneth Alcedo, dagdag sa 4 na sumuko kagabi. Lumutang na rin ang 2 neophyte na kasabay umano ni Mark Kenneth sa initiation. Ang kwento nila tungkol sa mga huling sandali ni Mark Kenneth sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Nagnanana na ang malalalim na sugat at namamaga pa ang mga halos kulay talong ng mga hita ng mga nakausap kong neophyte kanina. Kasama sila sa initiation rites ng fraternity na Tau Gamma Phi kung saan namatay si Mark Kenneth Alcedo. Kayo ang magkakasamang sa initiation. Opo. Kayong 3. Opo. Ang ginawa ba kay Kenneth, same sa ginawa sa inyo? Opo. Ikinurento nila ang dinana sa initiation rites noong March 1 sa Cavite. Pinadel lang po. Ganon din po, pinadel din po. 18 miyembro raw ng Tau Gamma Phi ang nandun. Lahat ba sila nagpadel sa isang katay? Opo. Pero hindi pa raw nakontento ang grupo. Bago kami matapos noon, last naming pinagsusuntok po kami. Hanggang sa nawalan daw ng malay si Kenneth. CPR. Kasi po, nasa loob po kami ng bahay. Tapos nasa sala lang po ata yun sila. Para sa ama ng bata, hindi basta-bastang hazing ang ginawa sa kanyang anak. Kitang-kita sa lahat ng party. Kasi kung hindi mo makita ng marami, buti kung dito lang sa hita, pwedeng masabi natin na hazing lang yan. Eh lumalabas po marami sa baba, sa dito, ang dami. Kanina, sinampahan ng ama ni Kenneth ang 14 na suspect na tukoy na ang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang 4 na sumuko kagabi sa General Trias Police. At isang sumuko naman sa Dasmariñas Police noong Sabado sa pamamagitan ng mayor ng Dasmariñas City. Sa ngayon, 6 na suspect na nasangkot sa umano'y hazing dito sa Cavite ang hawak na ng pulisya. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law, kabilang ang 12 iba pa. 3 raw dito ang hindi pa nakikilala sa ngayon. Ayon sa hepe ng Dasmariñas City Police, may mga nagpapahiwatig daw na susuko. Base sa kwento rin nila, natatakot na rin sila sa kaligtasan nila sa labas. Patuloy ding nananawagan ang ama ni Kenneth at mga otoridad sa mga suspect at maging sa pamunuan ng Tau Gamma Phi na isuko na ang mga miyembrong sangkot sa insidente. Kung talagang makatao yung fraternity nyo, maging patas kayo. Tulungan nyo yung mga kasama nyo na isuko. Di ba? Tapos harapin nila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.
Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 59.50 pesos kada dolyar. Ito ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Mas mababa yan sa dating pinakamababang palitang naitala noong January 15, 2026 na 59.46 pesos. Hinihinga namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nito. Monday, chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid ng Buena Manong Showbiz Happenings, si Sparkle host Janina Chan. Janina. Thank you, Miss Vicky, and good evening and happy Monday, chikahan mga kapuso. Tuloy ang epic high seas pirate adventure sa second season ng live-action anime na One Piece. Pero bago yan, nakipagkulitan muna ang cast at ipinasilip ang mga dapat abangan. Makichika kay Lin Ching. We've come a long On way and from off screen, tuloy ang kulitan ng mga bida ng live-action anime na One Piece, ang streaming series na based sa best-selling comic book series of all time na gawa ni Ichiro Oda. Tila ate si Emily Rudd pag nagkukulitan sina Iñaki Godoy, Taz Skylar, Jacob Romero at Makenyo Arata. So as the soul sister, how would you describe your brothers in the show? They're the best. That's it? No, I just started. They're charismatic, magnetic. If you let me Superb. answer the question, I'm they're listening. really annoying, honestly. We are. I could not ask to be surrounded by better people. There really aren't better people out there than my boys. Super handsome. Yep. Speaking of handsome, nagulat ang mga fans sa paabs ni Iñaki. Todd said to watch out for shirtless Iñaki. Have you seen the videos and edits of the short clip of you with your 8-pack out? My 8-pack, more like a 12-pack. That's exactly what Taz told me. And It's 12 I knew that they were gonna do edits. I knew. That's why at some point during that scene, I say a line, and very discreetly I strike this pose, and that's because I knew that people were gonna make edits, and I wanted to give him a little variation, you know. But of course, like you know, when am I gonna play a character that is supposed to be this ripped again in my life? Might as well take the opportunity right now and have my big Hollywood shirtless scene. But there were a lot of naysayers before, and you shut down those doubters. Now, those doubts fueled you. What fuels you now? I love it when people doubt me and I can kind of sit there with my watch. Just give me a second and watch. I enjoy that. It's really fun for me. But now I think there's still a level of that. I think there's still a level of watch how far we can take this, or watch how far we can go with this. That still fuels me. Even if the fandom is really behind us now and believes in us, I want this show to be remembered 10 years from now. I think we all want this show to be remembered 10 years from now. So I think that's maybe the larger joint enemy that we have, is leaving a legacy. Isang misteryo kung ano nga ba ang nature ng One Piece sa storya, pero para sa akin, One Piece is something you want to acquire, achieve, or aspire to be. What is your One Piece? If there was a way to have everyone in the world have everything that they want and need and the joy that they deserve, I think that would be my One Piece. Money. Something that you aspire to be even. Something that I aspire to be is somebody that my parents can be proud they made, and somebody that my future son or daughter can be proud made them. I just hope that at the end of this journey that we can look back and really feel so much gratitude, you know? It's like, you might not always make the right decisions. There might be things that you know you could have done better, but I do think at the end of it all, just to be filled with gratitude for how the journey played out and the people that you met along the way, the memories, the experiences, that would be the ultimate One Piece, you know. Dinner reservation at a Mexican restaurant. para sa GMA Integrated News, Lin Ching, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, parang domino ng nakaapekto sa presyo sa palengke ang pagmahal ng langis dahil sa tensyon sa Middle East.
Pati pamasahe at biyahe ng mga barko sa Cebu apektado at may hirit ng dagdag singil ang ilang transport group. Nakatutok live si Maris Umali. Maris! Emil, bukas pa nga nakatakda malawakang taas singil sa produktong petrolyo pero mukhang marami na ang naunang magpatupad nito kaya naman isa-isa na ring nagsitaasan ang presyo ng mga serbisyo, transportasyon at maging ng ilang mga pangunahing bilihin. Sa Bulungan Seafood Market na siyang bagsakan ng isda sa Parañaque, nagsusumigaw na ang epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo. Hindi bababa sa 100 piso kada kilo ang iminahal ng ilang klase ng isda tulad ng lapu-lapu. Yung pera na padala galing sa amin sa ibang bansa, naepektuhan din. Tapos nagtaasan pa ang bilihin. Hirap budgetin. Tumaas din ang bintahan namin. Pag tumaas kasi tumutumal din. Kaya parang epektado lahat. 500 piso kada banyera naman ang iminahal ng isda sa Balintawak Market sa Quezon City. Hindi na rin kada kilo ang benta ng iba para kayanin pa rin ng budget ng mga suki. Binabawasan namin sa timbang. Kami na lang bahala dumiskarte nga mano yung isda namin. Kahit sira na yung isda, mataas pa rin yung presyo nila. Nabibili naman ma'am kahit ganyan siya, kaso tinutumpok. Tatago lang namin yung butas. Nagmahal na rin ang gulay sa Balintawak tulad ng talong at kalabasa, gayon din ang kalamansi. Kasi malalayong lugar ang pinanggalingan, Ilocos. Nag-a-adjust ng konti na kumita sa pang-araw-araw, pambayad ng mga bayarin, pwesto. Kailangan kumita, marami kaming pinapasahod. Domino effect talaga ang dulot ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo at dahil hindi masabi kung hanggang kailan mananatiling mataas ang presyo nito, kanya-kanyang diskarte na lang, hindi lang ang mga nagtitinda, kundi pati ang mga mamimili. Naku, talagang budget po talaga ngayon. Pag 1 kilo, kalahati na lang. Mahal na kasi ang gasto sa delivery dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Nagmahal na yung diesel namin Sigurado po magmamahal din po kami ang product po namin. Para po mabawi namin yung yung diesel na itinaas nila. Apektado na rin. Bakit? Kasi ay araw-araw kami bumabiyahe. Hindi na rin daw maiiwasan kundi magtaas ang presyo ng shipping fee ayon sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, lalo't hanggang 50% ng kanilang operasyon ay gumagamit ng diesel. Sisimula na kaming mag-advise sa aming mga clients. Inevitably also, increase sa aming services, no? Yes, yun and this could account for at least 20 up to 30% of increase in transportation service. Ilang transport group na ang humiling na payagan sila magdagdag pasahe sa jeepney, mga city bus at TNVS. Pati ilang shipping company sa Cebu nag-anunsyo na ng pansamantalang fare increase at suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Emil, dito sa kinaroroonan ko sa isang terminal ng jeep, nangangamba na ang mga driver dahil nga sa malawakang pagtataas ng presyo ng diesel. Pero anila sa ngayon ay hindi pa raw sila maaaring makapagtaas ng singil sa pamasahe. Pinapayuhan naman ng LTFRB ang lahat ng mga transport groups, pati na rin yung mga operators at drivers, lalo na yung mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel subsidy program na makipag-ugnayan na agad sa Land Bank, lalo na yung mga may card na expired, nawawala o di kaya ay hindi aktibo para ito'y mapalitan at ma-validate na. Emil? Maraming salamat, Maris Umali. Natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng handler ng mga Pilipinong nang-espiya umano para sa China. 100,000 o higit pa ang umunoy bayad sa mga informant. At nakatutok si Chino Gaston. Ito ang passport ng umano'y Chinese handler ng ilan sa mga Pilipinong nabukong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Galing ang litrato mula sa Armed Forces of the Philippines na may hawak ngayon ng 3 inarestong Pilipino. Nalaman ang identity ng umano'y Chinese handler bunga ng tactical interrogation sa 3 inarestong Pilipino. 2 sa kanila, mga civilian employee ng Philippine Navy at Department of National Defense. Ang pangatlo, isang negosyante na malapit lang sa isang opisyal ng PCG na palihim niyang kinuhanan ng impormasyon. Ang nag-handle talaga dito is PRC National, and there are instances na pumupunta siya rito sa Pilipinas. Sometimes they meet in another country, but most of the time,
kapag tumatanggap siya ng mga information, pumupunta dito yung Chinese national na yan. We already have the name of that Chinese intelligence personnel, no, na nag-handle ng mga ganitong informant system natin na binabayaran nila. It ranges from 5 to 6 digits ng bayad sa kanila. And for every information niya, it is immediately settled. Habang patuloy ang investigasyon, rerepasuhin daw ng PCG ang sistema nila sa pag-handle ng sensitive information para di na makompromiso ang mga operasyon sa West Philippine Sea. Mananagot din daw ang PCG officer kahit pa hindi raw nito namalayan na nagagamit lang siya ng taong malapit sa kanya. Definitely, there will be charges that will be filed against the Coast Guard personnel. But as of this time, hindi ko pa masabi kung ano ito. Nagpahayag ng pagkabahala ang Malacanang sa pagkakabisto ng mga umano'y espiyang Pilipino ng ilan empleyado pa ng gobyerno. Nabisto rin daw ang bahagi ng Chinese network na ang pakay ay sirain ng kredibilidad ng Pangulo at mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Nakakabahala po talaga. Huwag niyo pong ibenta yung Pilipinas ng dahil lang sa pera. Dati nang sinabi ng Chinese Embassy na paninira at gawa-gawa lamang ang mga paratang na may mga Chinese spy sa bansa para sirain ang relasyon ng China sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, isang low-pressure area ang minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan ng Pag-asa, 1,415 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Lalo pang tumataas ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras at araw. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na pumasok sa para. Posible itong kumilos, pahilagang silangan at paiwas o yung papalayo sa Pilipinas. Pero kahit hindi tutumbukin ang ating bansa, makaka-apekto sa ilang lugar ang trough o yung extension ng LPA, lalo na sa Visayas at Mindanao. Nagbabalik naman ang amihan at nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon, Mindoro at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng mga biglaan o yung mga panandaliang ulan. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at malawakan naman sa Mindanao. May matitinding buhos ng ulan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm at Soc-Sargen. Maging alerto sa banta ng baha o landslide, lalo na mga ilang araw ng inuulan. Samantala, inanunsyo ng Pag-asa ngayong araw ang pagtatapos ng La Nina. Ibig sabihin, tayo ngayon ay bumalik na sa ENSO neutral, kung saan walang umiiral na La Nina o El Nino. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy yan sa kalagitnaan ng 2026. Sipag at katatagan ang puhunan ng mga babaeng magsasaka at mga habi ng abaka sa Catanduanes. Dahil puhunan din sa trabaho ang maayos na kalusugan. Hatid sa kanila ng GMA Kapuso Foundation ang libreng pap smear at breast exam. Batid ni Nelda ang hirap ng walang-wala. Kaya para hindi ito maranasan ng kanyang mga anak, todo kayod siya para makapagtapos sila ng pag-aaral. Kung hindi nagsasaka ng palay, pag-aani at paghahabit ng abaka ang kanyang pinagkakaabalahan, halos hindi na niya mabigyan ng oras ang sarili. Maraming hirap na dinaanan ko. Simula pagkabata, ang nakita ko na sa isang anak ko na nagkaroon na ako ng isang college graduate, parang nabunutan na ako ng isang tinik. Si Ligaya, na isasantabi na rin ang kanyang kalusugan dahil subsub na sa pagtatrabaho. Maliban kasi sa paghahabi ng abaka, nangingisda siya para may pandagdag kita sa pamilya. Busy lang po talaga sa budget. Pag walang libre, siyempre, unahin po muna yung pangangailangan ng mga bata. Minsan po, nag-ano kami ng mga herbal lang. Bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa paggunita ng International Women's Day, binigyan natin ng pansin ang kalusugan ng mga kababaihan sa bayan ng Panganiban at Viga sa Catanduanes. May libreng pap smear, breast examination at itinuro na mahalagang regular itong gawin. Yung pap smear po ay makakatulong po upang maagapan po yung kalusugan ng kwelyo ng matres ng cervix ng isang nanay.
para masigurado po na wala pong nagsisimulang cancer. Halos po lahat, first-timer po silang nakapag-pap smear. Kasi nga dahil po sa layo ng Virac, may mga espesyalista po tayo doon. Nakatanggap din ang ating beneficiaries ng iba't ibang regalo. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay.